Kaya padayon ta sa atong ah, ministry level, no? So nakita na nato tong nasayo na nato tong mga nangagi nga mga pagtulunan na itungod sa ministry. So karon ato na pong gitun-an kaning Ministry of Health. So ministeryo sa mga panabang. Uh, sa simbahan ni Rabon Yeshua o sa lawas ni Rabon Yeshua, dili mahimo nga halintira. So naa kay mga brace, no? So mo po ni nga sa buluhaton sa Elohim, kinahanglan jud kayo ang mga magtatabang. Okay, unang-una, yung diri, no? Ministry of Health. So what is it? Unsa man ni siya? Sa 1 Corinthians 12:28, gasa gyap na sa Elohim. So makita nato nga ang buluhaton sa Elohim, dili siya mohatag buluhaton o wala di kay gasa. So naa ginay gasa. Oh, kita nato no nga sa tanang pagpanalangin o pagpamuhat sa Elohim, according din sa gasa. May ka siguro sa wa pa ka sa Elohim kanang mayo kay ka mo painting. Gasa na siya. May ka mo kanta, no? Everything nahimo nimo nga excellent ka sa uban. Gasa na siya. So mo ni no, nga puno ni siya gasa. Ato lang basahon, natay basahon diri kanang importante lang kayo. Ingon diri sa 1 Corinthians 12:28, and Elohim has appointed this in the church: first apostles, second prophets, third teachers. After that, miracles, then gifts of healings, helps, no? Klaro ha, helps, administration, varieties of tongue. Okay, kita nato no ang sequence. Ang sequence is ingon dinhi ang Elohim asa nang appoint sa Bisaya? Nagapili, nagatudlo. Niini sa simbahan, una, mga apostolis. Kaduha, propeta. Ikatulo, teachers. Notice ninyo ng apostles, then prophets and teachers. Kani sila mga itaw kaning foundational ministry, no? Mo ni sila ang magpupunda sa pundasyon. So mo ni foundational ministries. Dayon sunod dayon ani miracles. So kanang miracles dito nagihatag sa dili ra na kay gihatag sa ebanghelista, no? Naag yung mga gasa nga ilahang gasa miracles so gyud no maghimo og mga milagro. Dayon na sila gasa sa pagpangayo. O lahi to siya, no? Dayon ingon nila helps. Kita ninyo no? Lahi po ng helps. Ang helps dili po ni siya gasa sa uban. Naag yung mga igsuon nga iyang gasa magkatabang gyud siya. Dayon paghuman ani administration ang pagdumala. Dayon varieties of tongues. So naa po yung mga ginasahan nga katong magprophecy, no? Magprophecy, makagamit og nakalain-laing pinulungan, then maka-interpret po. So muna ilahang linya. Okay. So muna yung dili nga gasa ni siya sa Elohim. Kadua, next line is what is it? Unsa man ning ministry sa helps? Una, one who gives assistance. So ang ilang trabaho ani kanang tigtabang din siya sa simbahan. Whether financial, whether spiritual, or whether material. So makita nato nga mutabang ni sila sa espirituhanon, mutabang ni sa financial, mutabang po ni sila sa material, mutabang po ni sila sa buluhaton. Okay. So kanang mga verses diha, ato ra nang gibutang dinha kay for reference lang na siya. Naag yoy buluhaton ang magtatabang. Okay. Diri sa Mark 14 verse 9, nag-ingon din ang pulong. Okay. Ato na lang yung pag-anda mo diyan, basa mo sa bersikulo, hindi na tamalangan. Mark 14 verse 9, ingon that, assuredly I say to you, wherever this gospel is preached throughout the whole world, what this woman did will also be spoken of as a memorial to her. So, kinsa man nga babae? Kanto ning babae nga nagbihog kang Rabon Yeshua. So, ang iyang assistant ani is assistance niya is kanang siya mo'y gamiton nga mag-anoint para sa lubong ni Yeshua. So, klaro kayo no nga naag yung mga tao. Wala gigamit ang mga apostolis, wala gigamit ang bisan kinsa, pero ang gigamit nga magbihog para sa iyang lubong kining babae. Nya naklaro gid diri nga kini nga babayhana will be remembered as a memorial to her. So, pagahinungduman. Okay. And then sa Luke 8:1-5, kabalo naman tanong unsa nang bersikulo, mahitungod na niya itong mga babae, ilang Johanna, ilang Susana, o kinsa pa tong mga babae dinhi nga nagtabang sa ministry ni Rabon Yeshua in terms of finances. So sila po nagtabang ani sa financial. So klaro kayo dili mabuhi ang simbahan kung walay magtatabang. So naabi magtatabang. So muna nga kung usa ka gasa dili magpagamit, naapoy gamiton, ha? So muna no nga kita kung naa man gali dili magpagamit, ay wala po mong kaluya na dili makapadayon ang buluhaton. Makapadayon diya po na siya. So mabita na ingon diri now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad things of the kingdom of Elohim, and the 12 were with him.
And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. So ang sagaran gagamiton ra bagid ani katong mga babae bitaw nga mga mubuglupad. Tuo mga katong naganan kang raboniyas babae itong mubuglupad. Ha? Naghilak in tawo, nagdihog og lana. Oh, sa iyang tiil. Oh. Then diri pod, isa po diri si Mary Magdalene nga ligawsan og pito ka espiritu dautan. O si Johanna, mo ni ang assistant bali, ang mga helper ni Rabon Yeshua, si Mary Magdalene, si Johanna nga asawa ni Chusa, steward ni Herod, no? Sa ato pa kanang sa panahon ni Herod, na may mga government officials, ilang mga asawa nagsuporta pud kang Yeshua. And Susana, and many other who provided for him from their substance. So nag-provide kina pinaagi silang mga abot substance, di ba? So makita nato nga kini sila particularly naagit nila sa finances. Sa kay gali makagdusi gud ang dusi ka buok ang gi uban-uban ni Rabon Yeshua. Kunya ang kaon lang anak nila ang usa pa ilang mga panginahanglan kani mga babayhanan nagsuporta ni kang Rabon Yeshua. So gihimo na si Rabon Yeshua di ba niya kayang provide ni iyang kaya niya pero gusto niya nga gamiton ubang panugdanan. No? Okay. So next is diri a gift that helps the church grow. Okay. So kini mga ministry of helps gasa ni sila nga magtabang sa pagpatubo sa kasimbahanan. So notice ninyo ha, dili lang tataman sa evangelism na sige lang tagpangabi. Kinahanglan ato kung patubuon. So mo ning ilang gamit, nag-assist ni sila. Sa Romans 2:25, makita nato Philippians 2:25, makita nato diri ang daghang mga dalamiton. Kita bitaw ninyo nga dimension silang example diri si Epaphroditus, si Timothy, isa pa gipang mention. Kung inyo nang tan-awon diri sa Colossians, perting daghana silang Archippus, silang Tryphena, silang Trophimus, daghan kay ipanggamit diri nga silang Tychicus, kinsa pa gyud. Kaning mga ngalan nga na-mention dinhi sa Biblia, kani silang Onesimo, si Aristarchus, si Epaphras, si Nympha, kinsa pa diri, no? Mo ni sila ang mga nagtabang kang Rabon Yeshua. Nagtabang kang Pablo sa pagpatubok sa mga kasimbahanan. So, kamo na ibasa ng ibang verses, at least hibaluta nga ang matag usa gamit gyud para sa pagtabang sa pagpatubo, no? So one day unya mo na may atong himuon nga naatay mga magtatabang nga motabang pud sa pagpatubo sa mga kaigsuonan. So kana nag-start pa na isa sa Ministry of Helps. So wala na nagpasabot nga dili mo taas ang imong position niya sa gingharian. Magkataas ang atong posisyon. Depende sa atong willingness sa paghatag sa atong kaugalingon. Okay, excuse me. Dayon number 3 is to help build up more ministers in the body of Yeshua. Ang Ministry of Helps, nagtabang po ni siya sa pagpatukod o mga dugang alagad diha kang Yeshua. So notice ninyo, dili lang ta gitawag og stagnant ang atong tinguan. Kinahanglan naa gyud po'y daghang pang ma-raise up, no? Sama ni grandma, nag-raise up sa mua. Sa mua po na side, nag-raise up po ninyo. So one day kamo na po mo raise up, no? So pasapasa di siya kay wala pa man maundang ang atong henerasyon. So one day unya inyong mga anak o mga music ministers, mga pastor o apostolismo o propeta ba. So, mo na ang vision, mo na ang pananawon. Okay. Example din no, si Philip. Kini si Philip, dili niya Philip nga apostle. Si Philip ni siya nga believer, nga sa diyang exercise sa threefold ministry, nahimo siya nga kanang deacons. Pag human niya nga deacons, o kanang deacons, na siya sa administration, no? Ang ilang trabaho ana, mag-distribute sila og mga pagkaon, o mag-rationing ba sa mga balo o sa mga wala matagay pagtagad. Gani sa lawas ni Yeshua, dili pwede nga dili gyud matagbo ang tanan, no? Kita ninyo atong lawas. Ang dugo gadagan na siya gikan sa tiil padulong sa utok. So tanang mga gikinahanglan og dugo o oxygen mo dagan na siya dito. So mo po na siya, no? Sa lawas ni Rabon Yeshua, kinahanglan wala gyoy usa nga dili gyud maatiman. So maatiman gid siya. Okay. So mo ni example ani si Philip nga formero believer pa, dahil nahimo siyang deacon, dahil nahimo siyang preacher, dahil nag-perform siya sa signs and miracles. Dahil sa final niya nga final na niya nga kanang status, nahimo na siya nga nakadawat siya sa fivefold ministry. So nahimo na siya evangelist. So kanang fivefold ministry mo na pinakataas nga agtulon nato. No? So dili man siguro ta na makabot ana, pero kung natin tinguha nga maabot na siya kay anuman, open na siya nga mga gasa. Depende sa imong willingness. Dayon, okay, si Luke. Si Luke, yung tanaw ni siya, physician ni siya. Pero nahimo siyang writer ni Paul. Dili nato mabasa ang libro sa Lucas o ang libro sa Buhat kung wala si Luke. So muna karon na atay mga reference. So gamit kay sila. Dayon si Barnabas at si Silas, companion of Paul. So mga kauban yan So dili pwede nga magtuka sa mission mag-inusara ka. So naagyod kay companion, no? Unless lang kung kanang kaya nimo mag-inusara. Pero definitely naagyod kay kauban. Okay, no? Okay. So balik ta diri, kinsa man ang mga membro sa ministry sa magtatabang.
Okay, so muna niha, kita ninyo no? Ang Ministry of Health, mo ni ang iyahang mga membro o mga kaubanan. So, first is music department. So, kani na-assign sa music, Ministry of Health mo. No? Ministry of Health. Wala man nato makita diya sa bayo sa dili sa scripture nga naay music ministry, wala, di ba? Ang gibutang ito is health. So, under sa Ministry of Health, mo ni ang music department. So, involves instrument players. So, kung mga instrument players, mga helps mo, diri sa music department. So, naa dito po ang praise and worship singers, praise and worship leaders. Dayon, apil po ng mga electrician. Katong tikubi-kubi. Oh, may jik-jik, tikubi-kubi dito. Apil po na siya. No? Eh, wala tikubi-kubi. Oh, o si Jan tigsalong dito sa kuanda para tanaw sa kuryente. So, apil na siya din, Oh. No? So, at least, naatay part, dili lang na siya. Daghan pa, no? Oh, ang music department na ay instrument players. Oh, katong, ang instrument players, bisan tamburin na, basta ka-appeal ka din appeal ka sa lista sa iluhin. So, ayun, pag una-una na, kaya itong una, di ba si grandma, naganoy, ano yung mga gagawang bata, nakatubuling, wala itlog na, sa tawag ito. O, maratas, itlog na, nanaan lang. Appeal lang yapon to. Ha? So, ang tanan, di kwenta na, tuwangan sa iluhin. Dayon, composers and singers. O, katong mga nag-compose ng kanta, appeal to sila sa Ministry of Health, under lang sila sa music department. Kuha ninyo. O, muna inyo hangko na, o, helps. Pero wala na nagpasabot, nadili mo taas yung rango. Oh, ako from the start, pagsugod din ako sa bulahaton, nabi ko sa music department. Kasi ako, kuha dito, unang-una, tamburin na gig ko. Pagkahuman, nagitara ko. Pagkahuman, kaorgan ko. Pagkahuman, nahimo ko yung praise and worship leader. Oh. So, muna, kabalo ko sa kuandia, sa music department, kabalo ko sa movement sa spirit. Kaya naka-experience man ko din Okay. Dahil ka nang mo-compose po kag mga kanta, i-transfer nimo ang English na to sa Bisaya. So, nahimo po na siya. Kaya nga, katong dito ko assign sa Bonifacio, to Sinusa, di man ka pasabot og mga English ng mga tao dito, dami itong mga Subano. Transfer na ko sa Bisaya. So, part yan po na siya. Kita, dagi ako natubangan sa iyo. Okay. So, muna, no? Then, next is logistic and material. Say, logistic sa Bisaya. Logistic lang good po. Oh. Nagulo ko sa nga logistic. Kanang, may kaparihas ba? Kanang marag ka-related ba? No? Logistic and material. So, for example, nay bangunon, nay panday, mga inana, or nay haputonon, under na sa logistic. No? O, unsa pa inyohang una-una ni, for example, kanang pagdahin nato din o pagtukod nato, or kanang paglantaw sa mga material sa building, pagkanaw sa mga instrument, under na sa logistic and materials. So, mga lansang, o unsa nang mga gamit-gamit nato, mga tools, o kanang ma-assign sa tools, ma-assign sa pala, ma-assign sa, unsa pa nga gipiyan sa to, under na sa Ministry of Health. So, ayan yung huna-huna ang wala ko'y gamit na, dago kay nagamit. As long as nakaplagan mong matinud-anon, saligan mo o ginagko. So, kaning logistic and material, kuan gini siya, kanang pertaining gini siya sa materials. Lansang, tanan, no? Basta logistic and materials. So, appeal na siya sa body. Dayon, na-involve niya ang mga workers, mga givers, providers, o mga planners. So, ang ilang trabahoan ni solely material agad. Ha? Kita ninyo? Puro ni materials. Pero under nila sa Ministry of Health. Dayon ay katulong under sa Ministry of Health, mga intercessory group. Katong mga kusog mag-prayer, no? Part gyapon na sila sa body. So, kinsa involved ani mga prayer warriors. Katong mga ampuay gud kusugid mag-ampo, mag-intercede gud. Pero wala nagpasabot nga mura gini mong ministry. Itang tanan wa gitani, no? Kung depende sa inyohang willingness. Dahil nag-involve po ani one who prays also for physical and material. So nagampo po kag physical and material abayluhin na antay moabot nga among gipangayo nga simento, kabilya o unsa pa, no? So under gyapon na sa intercessory group. O kamo mga intercessory group, abdi pud mo kung unsa gi-preach dito kaya nag-preach ta og kining bako. So tama pud mo kampo. Ban pa man inyong gikuan si Kuya Randy si kampong bako nya pag tabang-tabang ang kimabot bako. Kita bi bako ani. Ha? So muna tama po mo kampo kay ang lang trabaho nag-pray na sila sa spiritual labi na karon, no? Kinsa tong mga burden sa intercessory katong pag-ampo. Iampo po ninyo ng opening sa mga mission karon. After mo maning ministry level, so na naman tayo expose dito, iampo po na ninyo. Kinahanglan ni siya pag-ampo. Dili lang kay ang ma-assign dito mura mag sige kampo. Part 1 ni. Ako gampo po ba na kitang tanan mag-inampo ay ta. I'm sure ma-abrig yun ang portahan o wala yung mga hindrances, wala yung mga babag na makababag. Okay. Gawas ani, one who prays also for physical and material. Para sa pagkuswag sa atong kampo dinhi, nagpray ba mo nga daghan tag isda, daghan tag manok, daghan tag kwan.
og nag-apo mo na kitang tanan mo mugulahan, di ba? Kita ra magugulahan tanan ni kay nistan man taas usa ka grupo, usa ka bahin sa lawas. So kung unsay kabulahanan, apil man tatanan. Wa may nag-self-seeking nato dinhi. Okay, so under na sa story group ha. Dayon, Asher and Asherettes. Mabali spelling sa Asherettes, double R, double T. Wala. Correction nilang, no? So, importante po ni siya. Kita ninyo ng mga dagkong simbahan. Kaya nang tanaw ko anang sa kanang bitang CCF. Ako naman gina nga mga simbahan. So, naay tigtindog dito pero tigtindog lagi siya dito. Tig-guide, tig-assist, ug unsay kinahanglan. Bisan pag inana nilang trabaho, part gyapon na sila. Kinahanglan gyapon ning mga ushers. Okay. Ato na lang tagaag pagtagan ang ilang trabaho, no? Para ni ang function of an usher. So, sa iyang trabaho, pwede po siya mag-preach og introduction, no? O trabaho na nila nga introduction to the service. O mo na iyahang gi-preach ana o nag-preach ba siya og kanang pag-andam o nag-preach ba siya kaluwasan, nag-preach ba siya og repentance o nag-preach ba siya og preparation. So trabaho na sa usher. Okay. So unsa pa gyud? O nagdasig siya sa mga bag-o nga mga brother or karaan ng mga brother or bisan sa mga unbelievers nga makabi. So importante gyapon ning usher. Ito natin mga pista-pista diri o natin mga bisita. No? O kinahanglan na ay mo volunteer nga kuya ako'y mag-usher ani or nahimo ako ito kamo karon o kamo mga bata o kini o grade 7 o kamo mag-usher kamo mag-guide. So part gyapon na siya, no? Pero kita po mga dagko pwede po ta mo volunteer. So gamit gyapon ning mga ushers. Okay. Dayong gawas ng mag-preach siya, magtudlo po siya only on subject needed. Okay. So parhaan no, repentance or salvation or unsa pa may pwede itudlo, pwede isangyaw. So ang usher dili lang siya kay entertain lang, guide lang. Pwede po siya mag-teach, pwede po siya mag-preach, pero ginagmay lang, no? Ang iyang gamit ani is opening ra ni siya, no? Tig-abri ra ni siya. Then another po niyang gamit is helps in praise and worship. Pwede po siya mutabang o kanang dayeg, pero dili siya member sa intercessory group, pero pwede siya mo assist. Tuhan ninyo. Okay. Dahil yung number 4 is to guide or lead people where to sit. So mo po ni siya para sa simbahan. Natay mga bag-o nga mga igsoon o nabi mga igsoon nga gikan dito sa gawas or one day on niya. No, ato ra ba ning gihisgutan nga one day katong mga nag-expose dito kung naay mga kapistahan dili man gimo makadto so sila lang pato sila may patuon dinhi so naa po'y mag-usher asa mo palingkuron ba so wala okay nakita na nato ang gamit sa ushers so tiwason na lang nato ni no appeal out under sa paggiya sa ushers isa po ninyo nga iyahang trabaho or i-announce no or pwede po mo announce ang pastor ba or kuan about sa guidelines sa simbahan no sa guidelines in church service ang uban ani pwede man makuan sa usherates okay una kinahanglan ang arrival time 30 minutes before the service no so mo ni consider niya sa mga guidelines dayon dress properly dili kay mo simba lang nga okay ra man ang simba nga makita tong babae mo eksaya kita nga tong mga panty dito mga lagom ting lubot ito po pwede ang dress properly or kinahanglan apoy personal hygiene tulad simbahan okay ba pwede go na makadisturb po sa imong tapan. Bayaw-bayaw sa tawag niya, ang ilo, ginansuon na, musingit o bayaw, paghangin, nasimutan niya itong, bakukang o suka, awa na kagay, singa ng panaway. So, kinahanglan na po tayo personal hygiene. No? Only consider, dayon, preparation, handouts, for example, no? Naakay gustong suggestion, ready na, no? Naay preparation, or naaba kay mga notices, no? Naay kay gusto ipa-announce na sa sunod kuan mo ni mo ni so mga notice part niya po na siya aron may nandam ang mga kaigsunan ay apil lang bread and drinks no kanang mag-communion ta trabaho niya po na sa mga usherates unsaon pag-order nga ang mga bata kabalo po mo behave wala sa tuwa dili man kay lisod sa tuwa kay na train naman ta what if mag-start mo simbahan dito hindi na nang sugda na po dito sa hanginan o dito sa Cagayan mga bata ra ba dito grabe ka gandagan lang. So, appeal na siya unsaon pag-behave. Okay. So, under sa trabaho sa ushers is control disturbances, especially children. So, muna yung trabaho, dili na kay ang pastor tayo preach dito, imbis kay ang pastor or ang magawali, concentrate kay wali, may bata sige gandagan. Mawala ko ito pastor. Diba? Imbis kay ano yung concentrate si Kwan. So, sige, gandagan na sa bata, pag wala mo hilak pa yun, ay disturbo kayo sa worship. Yang attention po sa mga nanginaw, turuan at bata. Diba? So, kinahanglan, trabaho po na sa usher na mo-control sa mga disturbo, especially sa mga bata. Dahil tudluan sila kung saan pag-behave during worship service. No? So, tudluan po sila. O, pili sa tuwa, o mga ginikanan, di naman kinahanglan nga
Aharan ako ni badlong akong anak total na abi to si sister nga mag-usher ani dili na. Ha? Api lang usher niya imbis kay mag-concentrate siya paminaw, no? O behave kay mga anak na bless po siya. So trabaho na po ni sa mga ginikanan unsaon pag pag-behave sila mga anak. Then ikaw nang is on communion service or partaking to guide according to church order. So trabaho po ni sa ushers ha. Tingnan anak ninyo. Okay. So ushers and usherettes under siya sa Ministry of Helps. So under sa Ministry of Helps, nabigitaw na to counselors. Sa uban ng mga simbahan, dami na itong mga dagko nga simbahan, dili lang kay ang pastor sige counsel. Naapoy mga counselors kay kung magsalig bitaw ta sa pastor, magsalig ta sa leader, magsalig ay matay tawag sayo yung leader. Di ba? So mo nang kinahanglan naagid po assistant, naagid helps. So ang trabaho na lang sa namunuan din ha, igo na lang siya, manginaw direction sa iluhin, pasa dayon. Ug sa kuan pa ni siya, sa panundalo pa ni, kung general ka, ang imo na lang trabaho is yes or no, no? So ang execution ng mga gubat-gubat dito ay naaman siya battalion commander, naaman siya XO. Siya ning trabaho ato. So ang mga XO, executive officer, mo na lang, sir, unsa man pwede ba nato ning gubaton or dili? Mo na general, sa sitwasyon diha, sige gubat, yes. Yes or no ning trabaho. Nakita ninyo? Kaya kapag siya naman ang tanan. Lisod po og ang general, mo na lang trabaho sa tanan. Di matagustuhan ng gitawag na to dominante kayo. So sharing ni sa buluhaton. Tinabangay ni sa buluhaton. Okay, so muna ang counselor sa ang counselor, mag-counsel po ni sila ni adtong mga bago pa nangakabig o ni anadya sa tiguman kay kanang nangita og kuan, pulong, nangita og comfort. So pwede ni magamit ang counselors. Kami ako naagi man kuan no. Kani nga mga kuan diri niagi ko niagi po logistic, niagi ko history, niagi po cashier, niagi po counselor. Nursery and Children's Church. Maura ba gini wala pa gid nato. Ito ning naaman tay teaching about childcare, no? So mo ako na ning gipasa kang misis, kundi kang Eden nga kabalo mo mutudlo sa mga bata. Naagi tay subject ani ha, isagid ni siya ka topic. Kung inani ka taas ang ministry level, ang childcare inani pud kataas, no? So daghan kay ta i-consider. So kinahanglan nursery, kung saon pagtudlo ang mga gagmayng bata, no? Gikan sa 6 months old pataas. And children's church. So kinahanglan kabalo na gid sila sa very young age nila, kabalo na sila magpasalamat, mosimba, sa Elohim. So mahitabo karon kay murag butang nga general na lang tanan. Pero sa panahon na mo ilang grandma, naagay nursery and children's church. So ako na-assign po ko aning nursery, ha? Na-assign po ko aning kani silang Miriam sa pato, nang Miriam silang nakil mga gagmay pa ni sila, mga baby pa na nakatrapo ko sa malubot ani. Ha? Ay malibang man dito sa kuan nursery. Liguan nimo, trapuhan mo, gagmay pa na mura pa ni sila si anak ni kuan, kipasi. Dili tong gamay. Yana inana ilang kuan. Apil to si Tamar, sa pato, itong mga gagmay din naagami, kanta po dito, kantahan po namo, aksyonan po namo. Who made all the birds that fly? Na tanan, ha? So part na siya sa Ministry of Helps, Nursery and Children's Church. So wala pa gid nato ma-apply diri. So I hope no nga si Mrs. akong siyang ingnan nga magtudlo gyud ka ng children's mang child care kay importante kay na nga kung ato mga kanakan karon, wala mga minyo naman Ha? Ang aron nga magbihip ang mga bata, di nga wala ba din nato cellphone. Di ba? Cellphone, wala na. Ipay na yung mga bata. Dali ra ba gid mo. So timanan ninyo ha. Dayon, pwede po servant of all. Ang servant of all igsoon, labay-labay sa gasa. Mabitan iwan ang pulong. No? Naiwan ang pulong nga gamit ang kuan diyan. Nagkubit dito. Ang kuryente. Okay. Servant of all, labay-labay ni siya bilagasa ka. No? Dong iyo pra gutong rep dito do or katong kuan. Katong para mawala ang kuan ba, dili ma-disturb ang kuryente. So mo na ni no. Kaning servant of all igsoon, kanang naagay igsoon nga sagasa siya ibutang magamit siya. Na mo nagingon sa pulong no nga if anyone cleanses from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified for every good work. Sanctified for every good work. So magamit ka. Ako nakasinati ko aning sagasa ka ilabay, no? So nindot gyud ang sagasa ta ilabay kay kabalo tang utudlo. Kay ngano man, dili bitaw mahimong hangin imong pagtudlo. Tungod kay ikaw mismo naka-experience ka ani nga mga buluhaton. Okay, so one na no. So imanin ninyo ang Ministry of Helps ha. Okay. So diri na rin ta sa description of different ministries. Kaning different ministries igsoon, mao na ni ang atong gitun-an nga fivefold ministry. Kanang gitag Ephesians 4:11 and he give gifts, no? Ang mga gasa ani he gives some to be an apostle, prophet, evangelist, teachers, pastor and teachers.
Okay. So sa first nga ministry nga atong tunan kining gift of apostle. Okay. Kining gift of apostle, so wapo ni siya sa ako nang gingon ninyo, kining fivefold ministry mo ni siya millionaires in the kingdom. Nindot kayo makaabot mo ani nga level. Okay. So ang apostle ingon diha known as foundational ministries of the church. So duha ni siya ka gasa nga gi-appoint sa Elohim nga foundation builder. So kinahanglan aron maligon ang simbahan moagi gyud kaani nga simbahan. So according pa dinhi no, ang basahon, having been built on the foundation of the apostles and prophets. Yeshua himself being the chief cornerstone. Okay? Sabot pasabot ani. Having built on the foundation of the apostles and prophets. So importante kayo igsoon nga ang imuhang pagkatukod ni agi gyud ka sa apostoles o propeta. Ha? Kung niagi lang mo ebanghelista, dili mo ligon. Niagi lang mo pastor, dili mo ligon. Nya karon na ba kay di ta kabalo kung sa ano pagkato pag-isang kung kana nagwali diha, apostolis ka na. Di ba? O kamo kunong dito sa gawas di kabalo mo kung say gasa sa nagwali ninyo. Nabutan lang Brad Kipa, ang ilang hibawaan dito elders lang. Kanang elders that is under na sa Ministry of Administration. Dili na fivefold, Ministry of Administration na siya. Deacons, ubos na sila, aning fivefold. Dayon, siguro ang uban, niagi lang ebanghelista. Kadanin ng dadidades dito. Actually, si Gran may pa-confirm, ang gasa bin Brad Alvin, dili siya apostle. Ha? Evangelist ganing ang gasa. Okay. So, tanaw na ito ni. Okay. Sa Acts 9:15, mao ni ang calling ni Pablo. Nahimuon siyang vessel ni Rabbi Yeshua to bear the name of Yeshua ngadto sa kanaka ni Israel, mga Gentiles, sa mga kings, no? O sa mga kadaguan. So, muna iyang pagkatinawag. Ang Greek word sa apostle is apostolos. So, what you mean by apostolos or apostle? To send out into a mission or to a mission. So, kasagaran ay ipadala sa mission, dili pwede na dili ka ginasag apostle. Ha? O, di ba? Kita nato sa dihang nagpuasa tong mga elders diya sa Acts 13. Nagpuasa sila kinsa ipadala sa mission. Sa dihang nahuman sila puasa, ipadala nila si Barnabas o si Paul. No? Kaya nga no, naay mission. So, dili basta-basta ni mission. Gubat niya. Okay. So, ingon diri, Greek word apostolos, pinang ipadala sa mission or to a mission. Kami yung ang pastor ipadala sa mission, dili na pwede. Ang teacher, dili pwede. So, ang gasa ron sa apostle igsoon, pag ipadala ka sa mission, kinahanglan, equip na ka sa tanang bahin. Ha? Kaya ikaw may magtutukod, kinahanglan ni agi ka og nakakabalo na kay kabalo sa music ministry, kay kabalo sa logistic, kabalo ka sa prayer, tanan, imuhan ning agion. Kay niadto man ka dito aron pag-build of church. So kinahanglan equip ka for every good work. So nakuha ninyo, gawas nga kabalo ka sa Ministry of Helps, naapog kay kanang gitawag og specific nga gasa. So munang preaching and teaching. Dayon gawas ana ang imuhang aim ani is makapundar gyud ka glig-on nga patukuranan diha sa mga magtutuo. Okay, so muna no, in the case of Paul muna sa Acts 9:15. The case of Peter and Andrew sa Matthew 4:18-19, di ba? Sa ni Rabbi Yeshua. Come follow me, I will make you fishers of men. So mangingis na og tao. So sa case ni naman nagsuon si Peter o si Andrew. Sa case po ni Peter sa Galatians 2:7 and 8, gitawag siya as apostolis ngadto sa mga Hudyo. So naa siya specific na trabaho. Kita ninyo, no? Si Peter gi-appoint siya o si Kepa, gi-appoint siya as an apostle, specific ang iyang direksyon. Ingan siya nga diri gyud ka sa mga Hudyo. Pero di ba, naay usa ka instance nga si Pedro nagwali kang Cornelius, kaysa mas Cornelius. Gentile siya, di ba? Ngano naka-preach man siya nga unda sa Hudyo man siya. Ang nahitabo ni igsoon, posible nga walay available nga duol nga apostolis. Ang pinakaduol nga apostolis nga pwede masangyawan ni si Cornelius, si Pedro. Kay si Pedro naa siya duol sa dipoy ani Cornelius. Ha? So muning naka-preach pud siya og Gentile. Pero ang iyang specific na trabaho, dito gid siya sa mga Hudyo. Okay. So kung naawang gali ka nang gitawag nato og for example sa yaha, kung di bid ang iyang specific, pero naamang may balang spirito nga nagmando, nga pwede siya masangyaw sa Gentile. Sa kinabuhi po ni Pablo, bisag Gentile ang iyang assignment, naa po siya mga nakabig nga mga Hudyo, di ba? Pero kung imuhang tan-awon sa kinatibukan, ang nasangyawan gid ni Kepa is puro gid mga Hudyo. No? So, sideline lang to si Cornelius. Sa case po ni Pablo, ang nasangyawan po ni Pablo, ni siya all, puro po mga Gentiles. Para ng church sa Galatia, Ephesus,
O kanang gi-mention diri kanang actually kanang Philippians tao naman na no manlupyo atong lugar. Philippians is Philippi. O puro na mga Gentiles, mga hintil na nga mga lugar nga naatuan ni Pablo nga nag-build siya dito og simbahan. So nakuha ninyo. So kung naa man gali sinasangyawan na Hudiyo, sideline lang to siya. So mo pud na karon. Pag suguron ta ni Abay Elohim nga mo ni imong direction, mo na imong main. Ayaw kag biya din ha. Bahala na og naa kay sideline, basta kay ayaw biya sa imong main. Nakuha ninyo. So mo na gitaw na to mga diversion ba. Kanang dili mo gisugo sa imo ha, pero dito gyud ka sa wala gisugo. For example, sa life ni Rabbi Yeshua. Di ba si Rabbi Yeshua ang iyang sangyaw is ang iyang tuyo is to the lost tribe of Israel. Pero may usa ka instance diha nga naay babae ng hangyo niya. Katutong Syrophoenician woman nga ang iyahang daughter gidimon possess. So ningon din si Rabbi Yeshua nga dili maayo nga ilabay ihatag ang pagkaon nato sa mga iro. Kay ngano ang pagkampangan sa mga anak pasabot ato muuto ang Hudiyo. Ang iyang gipalitan Rabbi Yeshua ang mga Hudiyo. Pero here comes karon nga nangangho nga hintil. Tungod kay naay pagtuon niya, iyahan na pong kitagaan og tubag, di ba? So unay bantayan ninyo kung sa inyong direction ayaw mo og pa-divert unless naay situational. Pero dili mo focus sa situational. Dito gyud mo focus sa inyong main nga trabaho. Samtan. Okay, so muna no. Dayon unsay characteristic of an apostle? Okay. So ang kinayahan sa apostle willing to humble self entirely. Kita na ninyo sa ginasahan sa apostle no painugsanon, no? Willing ang example lang diri sa mga kinabuhi sa mga apostolis. So siyempre akong gasa apostolis man pugo. So nagpahaom po ko ani, no? Diri po nako nahaom akong kaugalingon. So example lang sa Acts 20 verse 19, mao ni ang kinayahan ni Pablo, no? Naingon siya, serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews. So usa sa kinayahan sa apostolis, andam magpaubos nang tinuoray gud, no? Self entirely. Willing to humble self entirely. Ito pag grabe gini nga pagpaubos. Kasi gusto niya kasa, ha? May gali ka apostolis, dili ni self-righteous, ha? Dili ni mga untouchable. Nasa na dyan, hinay? Ikuha na lang, Brad. Iabrihin na lang to siguro to. Dayon, pasiga na lang yung sugat nito, may yellow ito. Kay, abot na, ikakulit siguro. Ha? Makulit. Paliwag lang kung pasiga dito, Brad. Ang turbin to. Okay. No? Dahil i-transfer lang suga. Okay. So, muni ha, willing to humble self entirely. Makinayan ani, teachable, painugsanon, dili self-righteous. Muni mga kinayahan sa apostolis ha. Sunod, trusting Elohim entirely. Mo bitaw nang salig gyud ka sa Elohim. Di gyud ka magsalig og porta. Di gyud ka magsalig Elohim ra gyud mong saligan. Muni mga characteristics apostolis, ha? Entire nga pagpaubos, entirely nga nagsalig sa Elohim, dayon willing to suffer for the sake of the gospel and for Yeshua. So andam gyud magantos. Dili magikay-likay. Antos up, willing gyud. No? Willing magantos para sa bulahatong, willing tanan, ha? Komunikihan sa apostolis. Kay basahon ninyo na sa mga bersikulo, daghan-daghan naman na ano, pero kita ninyo na kamo pamilyar naman mo kung siya na sinati ni Pablo nga di ba ningon siya nga tulo ko kaadlaw nga tuwa sa dagat dayon latos ko gilutos ko nato sa mga countrymen nako mo niya na agyan ingon siya diri are the ministers of Yeshua? I speak as full, I am more in labors, more abundant in stripes. Grabe siya og mga latigo nga nadawat dayon na priso pagid siya gikan sa Hudiyo, nakadawat siya og 39 kalatos. Dayon sa mga journey, grabe ka delikado sa mga tulisan, sa mga kaugalingong katawhan, sa mga hintil. Dayon in weariness and toil, sa kakapoy, pagpangbali, pagpangsangyaw, no? Toils, sleeplessness, walay tulog. So agian gyud na sa usa ka apostolis. Una, sa inyo kita na niya din, no? Mga example. Okay, kamo na lang basa sa uban dayon, men of courage. Makita men of courage. Sige lagi suga. Manang hinay. Okay. Men of courage. Kanang kapilion ka, sangyaw pa ka niya siya o dili na. For example, ingon dili. Sa Acts 5:40-42. Okay. Okay, sa Acts 5:40-42 nag-ingon din niyo. So they departed as a 40 and they agreed him
with him. And when they had called for the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Yeshua and let them go. So, giingnan siya sa mga parisiyo, mga elders, na ayaw na gid mo pangwali ang ngalan ni Yeshua, ha? Oh. Paghuman, gipang kuan sila, gipang latigo. Pero sa verse 41, so they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name's sake. And daily in the temple and every house, they did not cease teaching and preaching Yeshua as the Messiah. Kaning mga kinayahan aning mga apostoles, dili ni sila muundang, labi na una sila madawat ng mga kanang pulga, no? Ang ilang concentration ani padayon sa buluhaton. Di gyud mahadlok. Nay mga hulga, dili gyud mahadlok sa hulga. Dayon ingon pugkag kanang sa tao, dili mahadlok og tao, no? So mo na ang mga apostoles, men of courage. Dayon men of hard works, ha? Example sa mga trabaho. Hard works, hardworking farmer. Mo na ang trabaho sa apostoles, ha? Men of hard works. Sa physical ug spiritual, kugihan mo Bible study, kugihan magpatubo, kugihan sa buluhaton, mo niya kinayahan, hardworking. Ug sa ato para pinulungan, workaholic. Ha? Anang workaholic igsoon, maayo kay na kung ibutang nimo kang Rabon Yeshua. Pero manarbaho kas kalibutan, bad to siya. Overwork ka, bad na siya. Pero dili kang Rabon Yeshua, hardworking ka, madawat na sa iyang tubangan. Mo na yung mga gusto sa Elohim. So mo ni mga kinayahan sa mga apostol. Okay, men of hard works, hardworking, good example, dayon, giver. Ha? Giver. No? Giver, manghinatagon. Sample lang. Diri sa Acts 20, Acts 20, 35, tingnan diha, I have coveted no one silver or gold or apparel. Okay. Yes, you yourselves know that these hands have provided for my necessities and for those who were with me. Okay. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of Rabon Yeshua that he said, it is more blessed to give than to receive. So, ang kinayahan sa apostol igsoon, dili ni siya sige dawat para sa iyahang sayang ganan siya. Naghaman na karon may mga problem apostol sila pero kubitos na. Mo magal na himo gika apostoles, kinahanglan ma-free gyud ka from greediness and covetousness. Otherwise, mo na nilabas, no? Mo na si Pablo, wala baya gyud ko. I have coveted no one silver or gold or apparel. Sigot pa sa Bisaya. Asa na kubit? Wala ko mangibog o bulawag o silver or damit. O panamit. Ang nature ani apostolis igsoon, simple ra ni nga tawo. Dili ni covetous, dili ni kanang materialistic. Or nang dili bitaw ka kay makig-join po ka ug daghan kay nang uban kinahanglan number 1 kang pinakadaghan. Ni ako mga anak, bilib kay ko ani nila. Grabe kay ni sila mga parcel ang ipang parcel puro mga sanina. Ug wa mo kaawat nako nga ako grabe di ko pag-anto sa akong mission. Pito ko kabulan ka mission in town isa ra ka kasunis. Okay ka ninyo hatod karon, hapit na ang kamahuman ni atong kan. Kani ra gyud kasunis akong gisuot. Kaya ba yan ako mo order dito sa panakakuan diha. Nanabi ko tayo means. Pero I choose na mag-humble. I choose na magkontento. For what purpose? For example. Dili bitaw nang kita na ko dito sa syudad nga ang pastor, sawas pastor. Di makulupig sa membro. Kung bagog sa nina ang membro, bagog mo sa nina. Kung daghag alahas kuandiri ang mga membro, kinalabaw pa po siya. Ugat arites sa mga membro, gagmay kayo, may tamburin. Kung siras pa mo, murag tamburin ka ko. Hindi na mao. Hindi na mao. No? Okay. Men of hard works, dayon, hardworking, good example, giver, dayon, clean and pure vessel. No? Limpyo o putli nga panudlanan. 2 Timothy 2:21, ingon diha, if anyone cleanses from the latter, he will be a vessel. Useful for the master, prepared for every good work. So, clean and pure vessel. The next is ready to preach. So, case-to-case basis lang sa mga apostoles kaniadto, bisag asa sila makaadto, maka-preach sila. Okay, para sa kuha lang mo kanang ang akong preaching dili kay ko more on preaching, pero maka-preach ko. So, ang ako manggod kay anong dili kay ko mag-preach og mga kadalanan kay kana ang pagpaluap. Ipadawat nimo dinha nya wala nimo ipaluap. So para sa kuha, mas maayo na lang kanang mag-teach na lang ko, di na ako mag-preach kay kabalo ko sa responsibilidad sa akong giwali.
no nga dili kay ipugtan nimo, ipanawat nimo kung wala nimo gipaluwa. So wala no. Okay. Dayon, ato tong ikuan. Ibuta to des nga. Okay. Mo ni ang characteristic sa apostle ha. Dayon, what an apostle does. Unsay ibutan na diri kay anong gani? Okay. So, unsa may gihimuon sa apostolis? Okay. Ang apostolis, apostles established new churches or new church. In the case of Paul at Antioch. So, mo ni tig patukod og mga bagong simbahan. Ha? Dili pwede mo tukod ang ebanghilista. Ang ebanghilista kuha na siya, sige na siya sangyaw. Kung magatigo man siya, dili niya kaya ang pagpadayon. Kaya wala siya na anointing. Ang ebanghilista, dili siya foundation builder. No? Wala gibutang sa Ephesians 2:20 nga ang magtutukod sa pundasyon, apil ang ebanghilista dili. Apostle and prophet. Nako ninyo, mas maayo pa nga ang magtukod prophet. So for example, kani nga simbahan or ang Yeshua, di ba? Prophet man siya. O kani nga simbahan nato, ang pundar nato ani prophet pa ya. Sigran ma-prophet pa siya. So pwede na niya kay ngano, foundational ministry man siya. No? So gikan kang grandma, prophet, dahil napasa sa kuha apostle. Okay. So apostle mapadayon gyapon siya. Gani ang kauban ni Pablo sa iyahang first missionary journey, dili man prophet. Si Barnabas man. Si Barnabas is son of encouragement. So pasabot, dili pa siya ginasahan sa fivefold. Pero si Silas, prophet siya. So nag-join force ang apostle of prophet sa pagtukod og simbahan. So nang kita ninyo, gamay ra kayo og pakiguban si Pablo kang Barnabas kay dili sila magkasinabot, no? Sa foundation builder, ang apostle ug ang prophet magkasinabot yun na sila. Ang sa kuan pa na siya, ang namagunay ako nakita no pero dili kayo nako ang apostle is siya ang murag civil engineer. Then ang prophet siya ang architect o inspector. Ginanak ba? No? So sa kuha, ako nga gasa makita nako no nga kung ikaw nga kinabuhi, makita ka nako spiritually kung sa huyang nimo. So mo na nga for example pag-abot niya dinhi daghan kay mga isang mga nauna na diri una pa gyapon na kay balo. So kay kita ang sagaran man gud na pundar ta sa propeta. So kinahanglan po na ang wita na nga supposed to be naginta ko mo teach ani pero nakita man ako nga wala naman po i-profit pa nga mo tukod og foundation ninyo so munang ni trabaho ko sa akong pahat. Kaya wala naman mo kabot ni grandma, no? Nabtan ninyo ni grandma ginagmay na lang pero wala gid mo mapundar ni grandma. So kita ninyo nga naa gyud continuation sa trabaho. So munang naa ang apostle nga mo padayon sa pagpundar. Okay. So mo ni ang trabaho no. The apostle established new churches. So mo na ni siya, pag ma-establish na mutukod dito, o daghan ang matukod. So, for example, gikan ni Pablo sa Romans, sa Galatians, sa Corinthians, sa Philippians, muna nga mga lugar na iyang itukod. So, trabaho na sa apostles and prophet. Magtukod o simbahan. Okay, ano ninyo? Ngayon, the apostles bring revelation of Elohim to the body of Yeshua. So, ang mga mystery, ang mga revelation, gigasa po na sa Elohim nga sa apostles of prophet. So, nga wala man dito sa pastor. Ang pastor, makita naman na limited na siya. Kay kanimang kong gasaha is para gini siya paglig-on gyud sa pagtuo, no? Ug sa kuan pa ni ang basic foundation diha gibutang nila. Ang anointing sa pagpatukod pagligon naa diha nila. So muna og dili mo under sa apostle of prophet huyang gid yung foundation. At kuan ninyo. Muna bulahan mo umiagi mo aning gasaha apostles and prophet kay malig-on gid mo. Wala ko na nagpasabot nga niagi ka nya dili pug ka nabitaw ko uban nga Pablo. Daghang mo niagi kang Pablo nga ni kontra sa iya ha. So except lang adto mo kontra. No, kay mo kontra ka bisan pag si Rabunisyo mo kontrahon, di gid ka mapatukod Rabunisyo, di gid ka matukod. So sa mga willing ra pud nga mapatukod umuagi ani mga besaha. So muna, no, ingon diri, naa nila ang mga pagpadayag. Naa sila gigit na sila ha. So since nga ang gigasahan aning mga revelations, foundational ministry, apostle, prophet and teachers. Kanang teachers po according diri sa kuan, foundational ministry na siya pero ang iyang trabaho dili sa sinugdanan, dito siya katapusan. Perfecting naman ilang trabaho. Ato na magian niya. Dayon, ang number 3 po is it imparts the gifts of the Holy Spirit. So makita ninyo nga sa Acts 19:6, si Rabon ni Yeshua, silang Pablo, naglihan sila. Trabaho na sa apostle, trabaho na sa prophet. Kanang mo ano itong mga elders, leaders, mo ano itong mga eksuunan nga ipadala dito, trabaho na sa apostles, elders, sa apostles sa prophet. Okay. Kung ninyo, example lang din, no? Sa Acts chapter 13, nag-ingon din, nagkuan sila, fasting sila, Acts 13 verse 2,
Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. No? Sa to pa, apil ang teachers kay part man siya sa foundational ministry. Pero sa ako naging ninyo, dili ni siya sa pang-foundation, dito is katapusan. Okay, na yung mga propeta, dayon, ingon din ni prophet and teachers. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Okay. Kung muna yung trabaho ha, mag-impart siya sa gasa sa balang spirito, kanang tongues, kanang mga gasa. Igisira ako ni siya o mga gasa. Kung muna yung trabaho sa apostle. Dayon, number 4 is building up the faith for the believer. So muna yung magtutukod po o magtuo. Kanang gingon sa Colossians chapter 2, being rooted and grounded, no? O imuha bininingkuran. Abi ni Ikson, ang pagpatukod sa mga magtutuo, kinahanglan kini nga sa mulingkod gyud ni siya. Kanang mo feed gyud sa inyo haba kanang stayhan gyud mo pila ka tuig. Di ba si Pablo? Pila siya ka tuig nagstay sa Episo. 2 years siya dito. Sa ubang mga simbahan 3 years siya, no? So dili gyud niya biyaan ang simbahan nga dili gyud matuhod. So naa po ni sila mga teachings, equipping. Sa inyo ha. Dali niyo, tama raman mo evangelism pagkawaman. Sige lang mong dasig, wala kami pagkaon. Di na mo tubo. Ha? Di na malig-on. Mo ni siyang Colossians 2:5 nagingon diri, for though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Yeshua. As you have therefore received Yeshua, the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So, ingon diri, ingon nga daw ni Sir ni Yeshua, maglakaw kamo uban diha niya nga nakaugat gyud og naligon gyud diha kaniya. Naligon ang inyong pagtuo. Ingon nga kamo natinudloan. So, mo trabaho, ako nang giingon ninyo, naa nila ang anointing sa pagtukod. Naa sa apostles and prophet. Kanang pagka-grounded, kanang pag-build up, kanang pinadaigmaan niya, diha iputan sila ha. Ayaw mong tuon ng absent kinsalay, pwede pandili. Ha? Specifically, ang anointing, aning duha, hinahanglan nga, mo giin niyo kay laluman, aron nga, kung gusto mo mulahot tayo umalikon. No? Okay. So, sa case, number 5 is to bring guidance in the local church. So, naapod nila ang paghatag ng guidance. Case lang. In the case of Timothy to the Church of Ephesus. Si Timothy, nahimo siyang pastor sa Church of Ephesus. Kanang Church of Ephesus, nakukay na nga simbahan during sa time ni Pablo. So, isa po si Pablo nga mo nagtukod din ha. Then, pagkahuman niya nagtukod din ha, lakaw naman po siya, kay mato siya sa Philippi, mato siya sa Pulos. So, gibilin niya si Timothy. So, si Timothy, kung mabasa na ninyo, kanang 1 Timothy and 2 Timothy, maunang ihang guidance sa gihatag ng Timothy pag dumala ang simbahan sa Ephesus. Nakuha ninyo? Dayan ka ng book of Titus, case of Titus to the church in Crete. Dito, pag-ato ng Pablo sa Crete, nakawali sila dito, nakasangyo sila dito. So, ingon na apil si Titus sa iyahang missionary journey, so wala may kabilan sa mga kaigsunan, gibilin niya si Titus. Equip naman po si Titus, wala sa ni Timothy. So, sa dihang tuan nagbantay si Titus dito, gisulatan po siya ni Pablo. Di ba? Kanang book of Titus, guidance na siya. Ngadto sa simbahan nga gidumalaan ni Titus dito sa Crete. So, nakuha ninyo, no? Kanang Colossians, Ephesians, ang gisulatan anak ni Pablo, ang mga igsuon. Pero, along anang mga kaigsuonan, naamay mga elders din ha. No? Na yung mga elders. Sa ipadala niya dito si Epaphroditus, for example, sa Philippi. Ipadala niya si Epaphroditus, ipadala niya si Epaphras. O dito sa Kulos, ipadala niya si Archippus, ipadala niya si daghan siya ipadala. Ha? Naghatag siya og mga guidance anak na simbahan. So, munang, dili gud ka mawala, kaya na kay guidance. So, muna, no? Number 5. And number 6 is to ordain and place new ministers or ministries. Acts 6:6. So, muna ang ilahang pagpili o mga deacons. So, di ba? Kinsa may napili nga mag-elect sila og 7 ka diakono, ang mga apostoles. So, trabaho na niya. Trabaho na ka nang mag-anoint, mag-dihog, no? Kung para sa kuha lang, sa akong nasangkan, kanang i-anoint mo nga, wala mabilong ani nga gasa, dili to epektibo. Dili to epektibo, mo nang di mo lahutay. Okay, ang anointing man God naaraan ning duha, no? Apostles and prophet. Isa pag tanaw ninyo na, sa asa pa ninyo tanaw sa scripture, no? Kung naa man kali elders na for example, di ba yung dito si Timothy sa 1 Timothy 4:14-15, o ba na siya, no? Na do not neglect the gift which is in you through the laying on of hands by the presbytery. So kanang presbytery diha, kasabutan na mga elders to siya. Dili to ordinaryong elders. Ginasahan yun ko, kay during that time, sa panahon nilang Paul o nilang Timothy, ang klaro kayo ng mga gasa dito, ang rampant kayo ba? Mga apostles of prophets. So, ang naka-lay hands kang Timothy, elders na ang gasa gyapon niya, apostle of propeta. So, nakuha ninyo. Okay.
How an apostle is known. Okay. Actually, ingon diha, unsa man yung pag-ila ang apostolis kung ang yangga sa apostolis din na siya. Ingon diri, total humility. Makita nimo ang pagpaubos iyang kinabuhi. Total. Okay. So muna 1 Corinthians 4, 8, 9, and 10. Ito na lang yung basahon para makita ninyo. 1 Corinthians 4, 8. Ingon diri. Okay. You are already full, you are already rich, you have reigned as king without us, and indeed I could wish you reign, that we also might reign with you. For I think that Elohim has displayed us, the apostles, last as men condemned to death, for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. We are fools for Yeshua's sake, but you are wise in Yeshua. We speak, but you are strong. You are distinguished, but we are dishonored. So, grabe no, bahalag. Ang sapan pa, bahala nga, natamay mi, basta kamoy na pasiganggan. Bahala na pobre mi, basta kamo na dato. Ano ba? Bahala og nagdaot-daot mi, basta kamo naligon. Imsog mo. Bahala inani among kahimtang, basta kay kamo naligon. So, inana ang mga mindset sa apostolis. No? Kanang mas palabihon gud ang mga kinabuhi sa igsuon kaysa ang kagalingon. For example, kita galing mga apostolis nga nagpaganay siya sa kagalingon nga nagadato, dili na tinod ng apostolis. Ha? Okay, ang may nga total humility igsuon, total denial po ni siya. Total denial kanang strange ba, no? Strange ang ilang pagkinabuhi na naagid sila sa below the standard goods sa ubang mga alagad. Mga ganyan pinakanindot man gani mga dato-dato nga mga ministry kanang pastor. Ha? Nang pastor mo ni mga dato nga ministry. Kaya nga man, kani mga apostolis wala pa ni sila simbahan. Sila nagtukod sa simbahan pero dili sila entitled sa tithes. Kung sa kinsa entitled dito, katong mo'y nagdumala, pastor, no? So ang tithing bali ang mahatag dito sa apostolis katurang mga gitaw natong 1/10. Pero ang tibuok nga 90% dito ginasimbahan. So muna kita niyo mga dato ni mga pastor. Okay, no? Then number 2, signs and wonders follow. Acts 5:12, makita ninyo ang pinabi sa makamot sa mga apostolis, makita ang mga milagro. Sa kuha lang kabahin, dili kayo kamanikais ang physical na signs and wonders. Pero spiritually, dili mo ko makaingon no nga ang signs and wonders makita ra physical. Ang signs and wonders may tabo na siya physical sa kalag og spiritual. Pero para mo tuo ang tao, dali ra makato kay during sa panahon nila, grabe man gud kayo ang mga paglutos, then daghang kay sila og mga doubts pa. So gikinahanglan sa Elohim nga tagaan gyud power ang mga apostolis nga makaayo aron nga makatuo sila sa Elohim. So inana ko na pamaagi. So ayan po, ni Tatay Imo, no? Dili man gyud ko makaingon nga si Tatay nakapangbanhaw mga minatay, depende sa situation. So depende sa situation. For example, sa Africa, dito lang Jan Anosiki, kasi Jan Anosiki kung ano apostle mo gina siya. So signs and wonders, miracle, healing, abuban gud niya kay nganuman. Aron mo tuo ang daghang mga Africans dito kay kulang sila pagsalig sa Elohim. So unang kinahanglan gid og signs and wonders. No? Dayon, recognized by other ministries. So, ilhom gyud ka sa ubang ministry kay nganuman ikaw ay nagpundar. For example, nagpundar ka dito sa Tatay mo, nagpundar siya sa Tango. Pag human niya pundar, butang niya pastor. Pundar na po siya dito sa Mulabi, pundar na po siya sa Dipuno, pundar na po siya sa Orotita, pundar. So, kada bisita niya sa simbahan, recognize, bisa kaya nga naman, ang mga pastor, nagilang nga, kung wala pa ni Tatay, hindi matukod ang simbahan. So, muna makita na ito nga, recognized by other ministries. Yung other ministries, i-recognize sa pastor, i-recognize sa teacher, i-recognize sa propita. Okay, sa Acts 5:12, so kamo na lang, Acts 15:2 man, no? Kamo na lang basa ng versikulo. Dayon, he is involved in other ministries. Involved siya sa other ministries. Sa example, for example, sa 5 fingers na to, mo ni gitawag ang apostle, isahin sa na apostle. So pwede nimo siya i-partner sa prophet, di ba? Kanang maglitik mo o magsulat mo, di ba? Apil din siya, involved siya. Or magkuhan kag martilyo, apil siya sa bulhaton. Importante kay siya kay walay tam. Imagine ko niyo kamot walay tam. Makagunit mo martilyo? Kagunit man, di ba? Pero naikusog. Wala. Minus, no? Minus. So, muna yung siya he is involved in other ministries. So, may tabo, mo tingnan niyo yung doon, sinatunggan, ang apostolis, kaya niya ang trabahong 5. No? Ang apostle, pwede siya mag-prophet, pwede siya mag-evangelist, pwede siya mag-pastor, pwede siya mag-teacher, temporarily. Kaya na niyang 5, muna he is involved in other ministries. Kaya na for a moment nga mag-prophesy siya, or maghimo siya kung sa trabaho sa prophet. Kaya po niyang mag-evangelize. Kaya po niyang magwali. Okay, di ba si Paul preacher? Preacher siya. Preacher to the Gentiles, teacher sa Gentiles. Pwede po ka mag-pastor for a while. Ang mga apostolis, 3 years siya magbantay nimo. Kaya aron nga maligon mo, bantay mo niya, dili mo masalaat. So after nga naligon mo, ay din siya i-entregar mo sa pastor. So muna trabaho ang pastor,
Siya na yung bantay, siya na yung padayon. Kung saan niya, pagpatubo ko padayon, mahingkod ang karniro. Amo na, no? Dahil another, kung ano ni, kining apostles, mo kung mga father. Nahabong ni nga mga father ni sa mga kaigsuunan. Muna siya yung kuan. Okay. So, basahon nato 2 Timothy 1 to 11. In 2 Timothy 1 to 11, yung din eh, pulong. 2 Timothy 1 din. Okay. To which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. So, mo ni ang gamit ni Pablo, no? Pwede siya preacher, pwede po siya teacher. Example lang, si Peter, di ba si Kepa, apostol siya. Ano man lagi pabot dito sa 1 Peter chapter 5, pastor naman siya. Di ba katong gingnan siyang rabon ni Yeshua, Peter, do you love me? Sabi mo niya, yes Lord, feed my lamb. Okay. Peter, do you love me? Yes Lord, tend my sheep. Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my sheep. So, sa may mong na trabaho. So, apostle, pastor. Pwede na siya. Apostle, pastor, apostle, prophet, apostle, teacher. Mo yung ni Pablo diri. Si Pablo is apostle, teacher siya. Nag-lead on siya sa mga simbahan at the same time, teacher po siya sa mga Gentiles. So, pwede ka mo involve with other ministries. Dapat ninyo. Kung gusto mo gansang apostolis, kinahanglan, ready mo. Jack of all trade. Kuha. Dahil nga nalidya po mo. Nga teacher po mo. Hindi pwede na apostolis, di ka bulong mo tudlo, di na apostolis. Basta apostol gali ka, gifted yung ka being teacher. Kamalong di ka mo tudlo. So nakuha ninyo. Kasi gusto mag-disar na agasa. So the next agasa nga atong tunan is ang prophet. Kasi gusto kasi mag-prophet dire. Ang prophet must be teacher also. Ano man? O kung sa role sa apostle, role kung nasa prophet, di pwede na mong prophet kasi ilang kagpanagna, sige lang kagpamadong, di na pwede. Si grandma, prophet siya, at the same time, teacher siya. So, prophet from the word prophetess, sa Greek word is prophetess. Ibawan ninyo ni Igsoon, ang prophet, most controversial set. Now, ano yung most controversial set? Weird. Weird. Kung propeta ka, o sa isulti sa ilihim sa imo, mutuman ka. Kung inon ka sa Elohim, oy, propita, dali. Magsangyaw ka nga, magsuot ra ka og sako. Naa ba? Weird nang lang ba na? O pasangyawon ka sa Elohim, magsuot ra kag sako. Kay mo iyang gusto, magsuot kag sako. Controversial. Ang unang niya, weird ni siya. John the Baptist. Nagsanina, bagay siya pareha sa sinutan sa ordinary nga tao. Dili Kung sa iyang sanina, gikan sa iyang papuyo, dito sa kamingawan, camel's hair lang yung sanina. Iyang kalanon, sara, locos o honey, di ka pwede mo inom og wine. Karon, si Isaiah, gingan rabon ni Yeshua, gingan ni Abilhin. Oy, Isaiah, magwali ka, tulo ka tuig nga magpiniin. To think si Isaiah came from a noble family. Si Isaiah dato ang iyang kagikan nga pamilya. Pero, gipasangyaw siya sa Elohim, sulod sa tulo ka tuig nga nagpiniin. Kaya to. Siguro minsan, ano man yung Ginoo? Ano man si Abay Elohim nga? Kadato na mo. Anong pasangyawan man kung nagatiniil? Si Jeremiah. Pasangyaw siya nga, gadala o ka ng yugo sa yugo sa baka. May trabaho sila, baka. Hindi mo mata, Jeremiah, naon sa naman ka, wala naglabuan. Gadala-dala magag-yugo, kasangyaw. Namin mo niya. Amo ni ang mahitabo ninyo, o dili mo muubi sa Elohim, o mahimo mo nga parehas ani nga, tagaan o burdens inyong mga kaaway. Palitan karon mo Hosea. Kasi gusto Hosea, propeta Hosea. Sa kagwapo ni Hosea, sa kakwartahan ni Hosea, ipapasa ko siya buring. Prostitute. Sa kadagang. Niya, kwartahan ni Hosea. Ano man? Kaya niyang lukaton si Gomer. Di ba? Kabila niya gilukat. Doon na ito sa Kabarit, sa Plaza. Higig, kiat-kiat. Yato mo siya. Pumiro, di ba yung Elohim? Oy, Hosea. Magminyo, kati ka magpili-pili. Probita ka. Yes, Lord. Karon, nangasawa ka o buring. Elohim, wala maghilain na. Di ang siningan na bapakistanan. Ito, hindi. Kani mo pangasawa, prostitute. Siguro, kung nanay mga daot-daot na, baho-baho na. Adik ipangasawa. Adik giliguan ni, ipahumutan. Nakaanak.
Kanang mag-isa ay siyempre daw tang espiritu ni sibat na puto ana putos kuan plaza. Ha? Ningon na baling. Siguro siya sana may gibiyaan naman ko ni. Ningon na baling. Ato adito. Oh, palita. Di palit. Di ko ano pinasab. Pangungutan. Nangalan na dalawa. Di ba? Ni adto ako dito balik. Oh. Oh. Nagchat-chat na po. Ini bailhin. Oh, siya palitan na to balik ko ato ko ani. Oh. Di ba? Kapila niya. Kung sa may message ito. Oh, gipakita ang love sa Elohim pinagi ka mo siya nga bisan pag unsa ka sige balik ang Israel sa pagpakasala nilukat gyapon ni Elohim. So mo na ang mga message sa propeta. Ha? Na wala ba ni mahimong propeta? Kay si Ezekiel, di ba si Ezekiel, gingnan siya sa Elohim. Ezekiel, ang imong heart's desire nga imong asawang pinalangga mamatay ron kagabion o dili ka magbako. Ha? Di ka mo hilak na namatay ng gabion na. Gintawon, igang kasing-kasing wala. Eh, nanginaw din siya sa tingog sa Elohim. Kita niya asawa, ay pinalanggaan. Diba? Kung saan na, mga weird. Saya gusto propita. Ha? Saya gusto propita. Ha? Saya gusto mong propita din eh. Si Karaya, propita na ba ka si Karaya? Ha? The Book of Sikaraya. Hindi niyo lingaw kay balahang bitan niyo kinabuhi sa mga prophet lingaw kay wani pero di kay ko mahilig mo basa sa propeta kay di ko kasabot din ang mga libro. O mga strange kay ni sila. Kabalo na mo ha. Kamong natinguhag propeta bantay mo. Pero kini foundational ministries. May alami kina propeta kay. Kami sige bawan lo sige ikaw. Una sa simbahan mo niya, no? Ang propeta kusukin mong hukom. Di ba? Mo bitang naa siya ani. Di ba? Migag, ikaw! Di man kami ingog, mag-judge ka, ikaw! Di ba? Ikaw yun! Di kay sakit. Di ba? Kanang mo ingong, nag-text, uso naman natin sa atong social media. Pag niuyon kasi ikaw, thumbs up. Ito ba? Uyon ka. Di ba? Uyon. Now, mag-judge ka. Ikaw. Kung mo gamit, ikaw propita mo na siya. Judgmental. Ay, masakit din ang propita. No? So, kita na ninyo, no? Ang apostolis, gamay siya. Small but terrible. So, partner siya sa 5. So, muna siyang diri siya. Ang prophet, kay hukuman siya, muna gamiton. No? Dayon, sa tanan natong fingers, ang tunga-tunga, muna pinakataas. Muna evangelist. No? Kinsa may, sa tawag ani, third finger? Middle finger. Kinsa yung middle finger, mubo kayo. Ha? Parehas yung level. Gipiko man mo. So, kani, munang evangelista kay taas siya, layo kay siya abot. Pasabot laagan. Ang kasagaran himong evangelista kanang ganahan magpuyo. Bali man sa pamagi sa bali ni siya, dili na ipauyon na imong gusto. So, muni siyang taas siya kay lagyo kay siya abot laagan. Dayon, gani siya muni tawo og pastor kay magkasal asa ibutang ang ring brad. Ikaw, brad, butang ni Krisya, dire? Tunga-tunga? Asa? Dire, ibutang? Dire na ibutang, no? Di ba ang ayan kay siya? Kung na-airing dire, pastor kay minyo sa simbahan. Muna ibutang. Dahil kining teacher, gamay kistanan, yung ano man. Sa 5 ni mo kapinggir, o magkatol yung dalunggan, asa yung pastak? Kani kay nga, maigo-igo. Ikaw yun, kahit ikaw dalunggan, pakatol kay ikaw, muna mag-teachers din eh. Manang sakit kay manol kinang teacher kita, misis. Manol kay, muna. Dili kayo pleasant of words. Kaya ano man. Kanang mga pleasant of words, ang ato na ilang dalanggan. So, unang teacher muna tigkalod. Sabi ninyo. Okay, 30. Ang prophet is most controversial set. Ano man, sige, pamadlong. Why adlong din yung madlong? Okay. Tanawan niyo mga kinabuhi sa Old Testament. Dayon, foundational ministries. Di ba, Ephesians 2:20, having built on the apostles and prophets. So, foundation sa. Kung sa trabaho sa apostle, kayang trabaho sa prophet. Okay. Greek word means prophetess, pro, no? An inspired speaker. Pro means before, pites means to make known one's thought. Tato pa di ay, before mahitabo ang kalamidad, naanay nagpahimango. Muna ang propeta. Ba? Kaya itong mga warning, kadungog mga itong warning atong Africans, nga sa propesiya sa Philippines. Wala pa itong mga bagyo-bagyo, nagpropesiya na ang propeta nga Africans. So, munang before, no? Nagpahibalo na sila kung sa'y may tabo. So, nahan. Okay. Who are they? Kinsa na yung mga propeta? They are men or women appointed by Elohim
to speak the mind of Elohim, saying things that cannot be known by natural means. At ato pa, mga tao ni nga babae lalaki nga sa apoy tikili ditudlo sa Elohim pagsulti sa huna-huna sa Elohim o pagsulti sa mga butang nga dili maila pinaagi sa natural nga pag-ila. So, ang basahon sa Amos 3:7, nag-ingon dili igsuon nga, hindi okay, surely the Lord does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Sa ato pa, walay himuon ng Elohim ng mga katalagman kung dili niya isulti ang sikreto ngadto sa iyang ulipon nga mo ang propeta. So, kanang mga judgment sa mga kanasuran, kasagaran isultian na mga propeta. So, niya? Okay, prophet. Okay. Number 2, he or she, kinaamay she nga prophet, naman si Hulda. Naaman si Deborah. Isa pa ikuan, prophet sa Bible. Si Anna, the prophetess. Isa pa. Ha? Dili, lalaki man to. Babae. Si Agabo, si Agabo, lalaki man to. Okay. So, naay mga, di ba? Sa Old Testament, naay mga babae nga prophet. Karon po, daghan po mga propeta. Okay. Ang propeta is, he or she is a man or woman with greatness and boldness to speak without fear sa mensahe sa Elohim. Dato pa, naani sila greatness, no? Na sila pagkabantugan, pagkaisog, nga musulti, nga wagi hadlok. Ha? Mo bitaw nang kita nato si grandma. Dito mo tagad sa pagkinsa ka nga engineer ka, ma-doktor ka diha, ma-attorney ka makuan. Sultihan gyud ka to niya. Ha? Di ba si John the Baptist? Nganong napriso siya? Kay iyang gibadlong si Herod, no? Herod? Isa ning gibadlong. Si Herod kay igsoon ni Herod si Herod. Herodias. Si Herod na igsoon, libot ako. Ang mama, si Herodias, may bandong. Si Diyan, di ba? Si anak na babae, kasing sayaw. Di. Si Herodias, gibadlong kay ay na relasyon ni Herod. So unang napriso siya. So, kinsa man ni si Herod o si Herodias, mga hari ni. Ang propeta igsoon, wala ni kadlok. During panahon ni Isaiah, Isaiah ilang amon, puro ni mga hari ilang pangsultihan. Tumina mo sa puro ni mga hari ang pangsultihan, mga presidente, mga senador. Wala kadlok, no? So mo nang sama ni Rabon Yeshua sa Matthew 23:33, hindi naman niya, woe to you Pharisees, woe to you scribes, woe to you elders, woe to you mga priests, di ba? Kita ninyo nga wagi kadlok. Ingon pagalit diri kung say kinaya sa Luke 1:76, 77. Ang kinaya sa prophet, sige basahon gamay. Yung diri pulong a new child will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his salvation, to give knowledge of salvation to his people by the remission of their sins. So, great, no? With greatness and boldness. Then, ikatulo is man or woman of holiness, seen and accepted as man or woman and feared. So, pasabot, kining mga propeta, makita nimo ang holiness. Dili, gini sila, gusto o mga unrighteousness. Makita mo ni grandma? So nga, kita dahil diri, wamang galitan niya gipang priest, halos makita niya sa puro mga lautan, ano man. Mao ginay mind og heart sa prophet. Gusto gid siya og perfection. Sa daan pa lang pagkatao kay perfectionist naman to si grandma. Samot na. Sa espirituhan no, sumunang kami kinto-kinto gid mi. No? Hadlukan po, di ba? Ingla, ala si grandma, awa na, tabo na. Yeah. Kisa nagsulti ni si grandma, obi na yun, si grandma man. Ba? Kita nagtubo si grandma. Bisa karon gali, ang sulti ni grandma mo ni mo, di ba? Ang ginigamit karon. No na kay kadlok so kita ninyo nakakadlukan gani mga gasaha. Okay. So asa naman ta? Dito na no. Okay. Next is what a prophet does. So si trabaho sa propeta. Amo nakita na yung sa trabaho sa apostolos, di ba? Okay. What sa trabaho sa propeta? What a prophet does, admonish and exhort. Unsa man ang admonish? Magmaymay o magdasig. Gusto mo propeta, kabalo mong maymay, kabalo mong dasig. Okay, so sa yun, forerunner to proclaim in advance Elohim's message. So pa, di pa dahil gani sila kung sila may tabo sa ugma. No? Forerunner, sa ito pa, nag-una na ni sila. Para bang Rabon Yeshua ba? Ang John the Baptist siyang forerunner to prepare the way for Yeshua. So forerunner, so nag-una na ni siya, nag-proclaim siya. Dayon, isa po silang trabaho is to convict for reconciliation. Muna yung no? Yung diri sa pulong,
For you will go before the face of the Lord to prepare His ways, to give knowledge of salvation to His people by the remissions of their sins. So, ilaha pong ministry ani nga naagi reconciliation or to kumbi for reconciliation. Ilahan ng ministry kanang pagpasigulit ba, no? O, ilahan ng mga gasa. Dayon, to forewarn and reveal Elohim's message. So, what palabasa sa Amos 3:7. Diri sa Acts 11:27-30, case ni sila ni Agabo, di ba? Sa nagpropita na ay certain prophet gigigalan si Agabo nga naay mo abot nga hulaw sa tibuok kalibutan. Di ba? Nabasa sa Acts, din na sa Acts 11:30. O, sa to ba, mo ni sila ang nagpropesiya may tungod sa mga umalabot nga mga panghitabo. So, trabaho na sa propita. Okay, kamay ba sa mga verse? Dayon, exposes sins and brings judgment. Ang trabaho sa katandiri sa apostol brings revelation, di ba? O, maghatag siya pinadayan. Ang propeta dili, mag-expose siya sa mga sala o maghatag siya o judgment. Namigag, di ba si Grandma, wasa ka kita, sometimes kita nato no nga, kaya to ni sa kaulitaw na to dito muna nga, hindi ka labi dito. Isa kay Grandma, waka kita dito sa iyang binuhatan, hindi man ito siya, ano man ang bata, ito naman kay Grandma. Di ba? So, ito pa, di-expose ang sala. Kanya, maghatag po judgment. Hindi ka mag-hinusol, wag yung hitabo niya. At ba si Grandma? Di ba kasagaran? Tunguhon yun ka. Nya, kung makapaubos kali ka, may kay kapasaylo, nakareconcile ka, may nakito yung bosing mo ha. Pero dili ka mag-hinusol, ay, sige ito pronounce of judgment. Pero binay lang heart. Di kita ni mo bali. May gusto may si Grandma, judgment tayo kay, ginag-design silang heart. No? Okay. Another is, to anoint Elohim's servant. So, naapot ang gasto nila sa pag-anoint. Example, sa case ni Samuel, gano'n ni Samuel si Saul o si David. So, pwede po sila mo-anoint. Mudiho. So, kung sa ako nagingon ninyo, ang pag-anoint, trabaho na sa apostles o sa prophet. So, pag dili ka ni apostoles o prophet, ang nag-anoint sa inyo alanganin mo. Alanganin mo. Ay, naaanak nila, kanang duha kang gasa, diha na imutan sa Elohim. So, kanang evangelista, wala man ay gas, wala man ay dili man ang anoint ato na sa diyan ng evangelista, pastor o teacher dili na sila mag-anoint. So ang gasa ni pag-anoint galagad belong gid sa apostles at sa prophet. Okay. Next is demonstrate strongly the gifts and the Holy Spirit and great signs of Elohim. So kita ninyo sa kinabuhi ni Elijah, di ba? Niingon siya, kamo mga propeta di ba? Sige, punti sayta. Kinsa karon ang makapakanaog kalayo gikan sa langit? Di ba? Pila ka butong propeta ni Baal? 700? Pila? Nalimot na. Ako na doon, 700 ka propeta niya. Sige, tuyok-tuyok dito. Si Osaya, yun, naglaslas naman silang lawas. Yun, maabot ang kalayo. Abi niya, kini mga propeta, makers po sila. Di ba si Grandma, kung yung makina? So, kayo ito mag-backing ko. So, kayo ito kanang bugal-bugalon ka ba nga, isa na sa kinihan sa propeta, bugal-bugal ba ka ng, anong pupumos ka ba ka ng, hagit-hagiton ka, sulayan ka, ginilang kasa. Yan. Diba sila dyan ingon, gumaking pa, patayin mo, diba si Baal, nagsuroy-suroy pa, natulog pa, masin pag nag-ahat ka, nagsuroy-suroy, mo na kasi kapag kalayo ninyo. Grabe po ito, mga bahala, sige, nagsama daw, karon, yahan ang turno. Butangan niyang tubig, paghuman, halat, ingon na niya, abay Elohim, marumutuon yung mga katawan na buhi ka. Karon pa na dahil, ipanaog ang kalayo. Masungog. So, kita din nila, daghan pa. Tanawa lang ninyo ang mga life sa prayer sa Elijah, sa Elisha, mga kwapo kayo na yung mga powers, ng demonstration of powers. Ingon si Elijah, dili mag-ulan sulod sa tulog katuig, awag yung ulan. No? Yan, sa kinabuhi ni Moses, prophet si Moses. Moses, ikuha nang imuhang sungko dito sa dagat kay aron na mapikas. Duslap niya sa tubig, napikas. Kita ninyo ang mga demonstration sa power and signs sa mga prophets. Di ba sa basta niya? Diba po kayo, di ba? Ingaw kayo sa prophet. Kasi gusto mo prophet. Ikaw hindi, mag-prophet ka hindi. Next. Unsay characteristic sa propeta? Sa ilang yung karakter. Ang kining propeta, dili ini welcome. Uninvited guest. Musulod lang di ba si David sa dihang, na siya pagpakasala na nahimo, napatay na niya si Uriah, dayon, nakasal na siya ni Bathsheba, muna siya nga, walay nakakita, walay nakasabot, nito nga lang kalit si Nathan.
Niya, naisubi din sa iya, naay ko ang parabol mo ni, naay dato kistanan, daghang kasi karniro, dayon ay public kistanan nga, mumoro yung karniro, bansi ka nakilang ipangga, na may bisita ni abot ang dato, kung siya game mo, wala siya mag sa iyang karniro, gikuha niya tong sa pobre. Noong taon, hilak-hilak yung taong anak ko kamahan, yung moro yung taon. Mo, luto para sa atong dato. Noong na kita, kinsa ng taon na, mamatay na! Ha? Mamatay na! Ang ina ni Sinitan, ikaw to. Ay, sabot na siya. So, nga ka? So, kita na to siya, wala siyang i-invite na bisita. Uninvited guest. Ha? Hindi ka na ito na, musulod na itong simbahan, ngawa ko kayo balo. Ano nyo? Bantay mo to? Oh, sulod na ito, tingalag ito si Pastor Duman, anong sulod ni Strani din eh? Awa na, sulit indog doon sa pupito, at para, awa na. Ako magwali, gawas, uli. Ha? Oh. Kasi gusto na. The invited guest. Dayon, men, women of courage, boldness, and power. O mga isog niya, wak ni tanaw-tanaw. Bold, isog. Narama ko yung anak nga propita. Ini si Sarah Hulda. Hulda. O prophet ni si Hulda. Na? Basigin niya ni ko ni. Isog lang gud eh. Ha? Isog ni og subet kas balay magtiniil kag lapok-lapok kasi sa loob. Pantay kas baba na. Isog na. Bold, courage. Kapag yun, holy or holiness, na ay holy. Dayon, kini kung mga propita, mga man of sorrows, woman of sorrows. Sige tawon sa sila. Itaw ni sila kanang sa kuan pa ma-depress pag makakitag sala. Di ba si Jeremiah? Si Jeremiah was a weeping prophet. Nagpirmi lang gud gawit ba? Yan ang gihila. Masulubon kay Nahum. Sira mo ni siya masulubon kay Nahum. Hindi makita siya sila. Isa may mga masulubon kay Nahum. Pero wa Ismail kandidato ni propita. Mura man siguro ni si isa may masulubon kay Nahum. Ay si Buding ko no. Pirmi lang ko nung masulubon og Nahum. Kandidato ni propita. Isa may ngalan nato ani nanay. Si Agaba. Ha? Okay. So, wait lang. Man of sorrows, masulubon kay Nahum. Kanang mga smile of Nahum, mga evangelist na. Ha? Mga evangelist na. Kanang mga nga sige lang singot-singot, kandidato na siya og apostolis. Okay, hardworking one. Pero kanang tinig subo, kanang di yung kakitang nag-smile na, ay kandidato ng propita. Ha? Man of sorrows. Okay. Then next is fully directed by Elohim or organized by in total sabihin. Fully directed. Sa ito pa, ang Elohim, kanang sabi niya ng mga propita, dili ra kay makadungog sa Elohim. Kanang makadungog sila sa Elohim, mura og para sa ako ba nga kanang sound system ba ina na ba kudibol. Mo nang dali kay ilang movement kay kadungog man sila, kanang magtilak o magdalugdog. Kabalo sila kung sa pakistorya. So mo nang ingon diha fully directed. Mo nang dali kay sila maka-obey. Kaya ngano man, ang pagdungog nila sa Elohim, audible man kayo. Nang klaro gyud kayo ba? Okay say gustong makadungog sa Elohim, pangayo ko nga gasa, no? Dayon, nandiyan po currently persecuted lang po. Pero minilutosan, nahanap po ng troublemaker, di ba? Di ba si Elijah gingon, nahanap po ng trouble ng Israel ay. Pero minilinutos kay unsa na po pidalaan niya ay, pala po siguro yan eh. Persecuted, always in persecution or ang iyang mga kamatayan na rabi, ilang kamatayan ni kay miserable ra ba? Pagdala mo kinsay gibutang og kahoy. Kato si Isaiah, ang iyang judgment kay sige siya propesiya nga wa gyud malipay ang mga hari. Nalagot ang hari, gihigot siya sa truso, paghuman gigabay siya imo ako. Kita mo to na dili kinso kana imuha na pud karon, ako na pud karon, di ba? Nana. Mao na ang pagbabas ng Isaiah. Mga propeta, si John the Baptist gyud sa putang ulo. Mga sagara mga propeta tuon ang pinakanindot nga propeta nga wa katilaw kuan si Elijah ra. Chariots of fire. Pero ang iyang pag-antos, grabe po. Anyway, muna lang mga kinabuhi, no? Dayon, total humility. So, grabe po sila pagpaubos. Dayon, prayerful po. No? Dayon, warning. Masan yung mga warning? Kita ninyo na sa Deuteronomy 13:1-5. Ako na lang nagbasahon, no? Masabta na ito o usad din yung propita. Okay, Deuteronomy 13:1-5. Basa ko sa Bisaya. Kanilang besikulo at basahon. Kabalo din mo sa nang propita. Sa Bisaya. Deuteronomy 13:1-5. 13:1-5.
O kini ni tabo sa diha na ang tanan niining mga butana. Mga but nga na kanimo. Sakto na, sakto. Ha? Sakto na, 13. Sakto na, 30? 13, 13. 13 eh. Oh. Pero kung ano na yung motindog diha kaninyo, nga usa ka propeta, o usa ka digdamgo o mga damgo, kung naghatag kanimo og usa ka ilhanan o usa ka kaybulungan, ug ang ilhanan o ang kaybulungan may tabo, may tungod niini, siya misulti nga na kanimo, nga nagaingon. Moadto kita sunod sa laing mga Dios, nga ikaw wala na kaila, o managad kita kanila. Dili ka maminaw ngadto sa mga pulong ni ana nga propeta, ni ana nga tigdamgo o mga damgo, kaya ang Ginoo nga iyang Dios, nagsulay kaninyo, aron sa pag-ila kung kamo, nahigugma sa Elohim na inyong Elohim. Pinaagi sa tibok ninyong kasing-kasing o pinaagi sa tibok ninyong kalat. Kamo mulakaw sunod sa Ginoo o bantay ang iyang kasukuan. Ug tumana ang iyang tingog, ug kamo moalagad kaniya ug muunong kaniya. Ug kana nga propeta, ug kana nga tigdamgo ug mga damgo, pagapatyon tungod kay siya misulti aron sa pagpaliko kaninyo gikan sa Ginoo, inyong Elohim. Nga midala kaninyo gikan sa yuta sa ito. O mitubos kaninyo gikan sa balay sa pagkaulipon aron sa pagpaysalaad kanimo gikan sa dalan nga gisugo sa Elohim kanimo aron subayon sa ingon ikaw mabutang sa dautan layo gikan sa taliwala nimo. Okay, unsa ni siya? Kini nga propeta magperform og signs and wonders. Pero iya kang ipaalagad aning lain nga Elohim nga wala nimo mailhin. No? So mo nagingon diri nga kini nga propeta inyohan ni siyang pagkapatyon. Siya put to death. Example lang si Balaam. Di ba si Balaam prophet siya? Oh. Pero tungod kay nasulaw siya sa gi-offer ni Balak na kwarta, imbis kay mag-prophesy siya o maayo ngadto sa mga Israel, actually, wala man gyud siya mag-prophesy og utan. Puro gyud maayo. Pero ngano man nga gipatay siya sa mga katawhan sa Elohim. Tungod sa iyang advice kang Balak. Sa iyang advice. Ha? Oh, iyang gingnan ang gingnan niya si Balak. Kay Balak, daghan man kay kag mga gwapa kay mga dalaga mga siksikis tanan. Karon kay mulabay man ni Israel diyan sa Acacia Grove, ay ipabikinir na sa diha, ipatupis lang na diha. Tanaw na di man matintal. Pagkakita karon sa mga kuan, mga Israel nga mga sa kuan pa, uy, chicks na ni. Ha? Atuan na dito. Nakighilawas. So mo dito napili. Kinsa naghatag atong advice? Si Balaam. So, tinana bitamo kanang ang prophet manggod dili na siya musulti o para sa destruction. Musulti na siya judgment for destruction kung wala kay repentance. Usually ang prophet musulti gyud na sila og kanang warning nga malikay kas kadautan. Mo na ginailahang trabaho kanang magprophesy sila og good para nimo. Kung bad gyud ang ginuhatan, magprophesy pud sila og judgment para nimo. So example lang, ang tuyo manggod ani kanang i-test bitapon ang imuhang kasing-kasing kung tinuod ba gyud ka nahigop pa sa Elohim sa tibok kasing-kasing or tinuod ba gyud ka nga mo-obey sa kaning instruction. Example lang. Di ba si Shemuel, gisugo niya si Saul. Nga, Saul na kay mission, i-destroy nimo ang mga Amalekites. Okay, kung sa nahitabo kang Saul, wala siya mo obey kung sa instruction ni Saul. So mo na, giri siya as king. So nasulayan ang iyahang loyalty. Naapot ni gitawag di sa Bible nga man og Elohim, nagisugo siya sa iyahang trainer mga prophet nga muadto ka dito, ayaw gid ka og inom. Ha? Ayaw gid ka og inom hantod nga di ka makaabot sa imong padulgan. Ayaw gid ka og inom. Na karon diba, nasulayan tong young prophet nga pumiro ni obey siya o na nag-offer sa Yahweh, di siya matintal. Nya kay sa katapusan dito, na may propeta nga namakat. So katong prophet nga namakat, actually prophet gito siya sa Elohim. No? Gigamit lang ihang ba sa pagpamakak, aron nga masundan katong gamay propeta o loyal bagid siya sa iyang instruction nga nadunggan. Na karon kay ningon man tong propeta, uy propeta ba ako kun hadumi ako sa Elohim mapakanon ka. Ano ni kaon? Nanikaon man tong kuan. Oh, junior nga propeta. Adi namatay, di kaon sa leon. Oo na, no? Prophet, musulay gini sila. Pero kaning warning diri, prophet ni nga nagpropesiya nga ipapalagad ka og laing Elohim. No? Kunya, mag-ingon siya nga, malagad ka aning laing nga Elohim, makakita kang signs and wonders, maunwi ka si mo, magkuan ka kanang sana, mudagaya ka, mauni na. Pag dili, tinuod nga Elohim, kunya, ang propeta mo yung nagdalaan na, false prophet na siya. Okay. Sa Acts 13 verse 6. So, naapay prophet rin. Okay. Diba sa Acts 13 verse 6. Kung sa diha nga sila nakalatas na sa isla ngadto sa Papos, sila nakataplag og usa ka salamangkiro, usa ka mini nga propeta, usa ka Hudiyo, kang kinsa ngalan mao si Bar Jesus. Okay. Now, ingon diri diyang tuan na sila sa isla sa Papos, nakakaplag sila og usa ka salamangkiro. Na kani nga salamangkiro, a false prophet. Sa ba propeta ni? Ha? Giingon lang ni Pablo nga false prophet. Pero sa isla dito, propeta ni siya. Propeta ni sa isla.
Oh. Nga ginganlan og a Jew, no? A false prophet. Hudiyo pa yun. Oh, kan sa ngalan anak ni Yeshua. Bar gali di ba? Saan man na, di ba? Bar Jesus. So, yung lakad ng pagkasulti, anak ni Yeshua. Oh, propita. Pero sa lamang kiro, false prophet. So, bantayanan kayo, di ba? Bantayan kayo. Pero nadala og ngalan nga anak siya ni Yeshua. Ha? Pero ang iyang binuhatan is sorcerer. Kabalo mo kung saan binuhatan ni sorcerer? Kanang magkagna-kagna sa future, fortune teller, kanang tanaw ng imuhang kuan, imong kamot ba nga, kani, imong linya ani, mudato gyud ka, anak. Mga ubat propita inana ko na, no? Kanang linya nimo kung muli dalan sa imong kapagitan, mo ning dalan o masawa ka, o minyo ka, o pangit, minyo ka gwapo nga, Yan mo tuwa na, sorcerer na. Ha? Mga mini nga mga propita, sorcerer. Sorcerer ko kanang sorcerer is kanang nagtuo o kanang power gikan sa dark side. Na mga anting-anting, kanang mag-initiate og mga gahong-gahong bitaw, sorcerer gyapon na siya. Kanang mangdakot, kanang mangbara nga padako nimong tiyan, pwede gyapon na, no? So okay na idako imong tiyan na kay bana, kung dako imong tiyan wa kay bana, nakuyaw na, no? Basigi salamang ka na ka. Okay, another. 2 Peter 2:1 and 6. So, okay po, nag-isgot niya po ni siya about sa binig na propita. Sa last days ni siya. So, dali na lang ka sa Deuteronomy 18 verse 22. Deuteronomy 18:22. Sa diha nga ang usa ka propeta nagsulti diha sa ngalan sa Elohim. Kung ang butang dili matuman, ni may tabo kana mao ang butang nga wala ipamulong sa Elohim. Aban ang propeta misulti niini nga mapanghason. Ikaw dili mahadlok kaniya. David pasagutan ni. Nabitong may mga propeta nga wa gid sila subuan sa Elohim. Na may mga prophet nga wa sila gisugo sa ilang mga propesya pero propesya gid sila later on nya may sila mao ni siya mahitabo. So dili ka mahadlok ana. Kung ang gipropesya sa propeta dili gisulti sa Elohim, muning dili ka mahadlok. So naapon ni mahitabo kuni nga naay mga false prophet nga magpropesya nga dili sinugod sa Elohim. So ang tinuod nga prophet sa ato nang gistudihan diri fully directed by Elohim. So, bantayan na, no? Sa katapusan adlaw ng mga false prophet, di ba? Sa Matthew 24, on the last days, there are many false prophet that will arise. No? Daghang kay mga meaning ang propeta. So, mo rin how can you discern a false prophet? So, kamo na ubang assignment, ang yatag na nato niyo diri is, you will know them by their fruit. So, mailang din ninyo, pinaagi sa bunga. Una, kung kana nga propeta, parehas si Balaam ba? Ngita o kwarta, bes ko pirmi kwarta, ikaduha kung kana nga propeta, wala gadala sa doktrina ni Rabong Yeshua. Kanang gitawag sa 2 John 9 bitaw, kung wala siya gadala sa doktrina ni Rabong Yeshua, false prophet na siya. Or for example, nag-preach na siya og dili para sa kang Paul ba, di ba ninggay si Paul, angels lang tigis dito. Nga ingon si Paul na bisan pagalit angels nga gikan sa langit, mag-preach dinyo og gospel nga wala na mo isangyaw, matinonglo siya. Di ba? So, isang angels, basta nagsangyaw og dili mao nga doktrina nga may gisangyaw sa mga apostoles, pwede siya matulog. Kung kini mga propeta, kung nagprophesy siya, nagtudlo siya nga dili subay sa doktrina ni Yeshua, dili subay sa doktrina sa mga apostoles, false prophet na siya. Okay. So, rayon ta next week sa atong next na topic na po is apostle, prophet. Ato na pong istudihan ang evangelist, pastor, and teacher. So, attend po ani kay at least makita ninyo no, ma-differentiate ninyo o asa ba mo makastar. Okay. So, sa duha, kinsa na may na-plaster nga apostoles sa prophet? Naana, wala pa. Naana, wala pa. Ikaw kipa. Kipa na ba kay apostoles na ba ni? Diba? Naman, kita di mo yung kagalingan diri sa apostoles? Wala pa? Yan, si pastor na din eh. Ha? Kinsa ni mga ngalan din nga ngalan sa apostoles? Si Nathaniel. Nathaniel, believed to be, so kani ha, kita na to ni, kani ato bitang teaching nagka-excited ba no kung sa pa nagka-climax ba kay kung man aning na-study tani kuan different ministries i-study na pud nato ang ilang vision ang ilang mind ang ilang heart ang ilang vision kung sa gid ilang heart ba kung sa gid ilang kuna-una kung sa gid ilang pananawon dahil pwede pud mo naamon gid pud din ha di ba kita pa na ninyo so anyway next time around ato nang i-discuss okay any question na no